Isang tanyag na bukal sa Queen City of South ang Puente Osmeña. Ito ay ipinangalan sa yumaong dating Pangulong Sergio Osmeña C. Isa sa tanyag na katutubo ng Cebu. Sa dami at bilis sa paglikha ng lyrics, si Levi Celerio ay walang kapares. Di na mabilang ang mga kantang nabigyang buhay ng kanyang mga titik. At dahil sa abilidad na tumutog ng dahon, nasama pa siya sa Guinness Book of World Records. Tandaan ang galing ng musikong Pilipino. Bigote, pangbida o kontrabida, marka ng lalaking Pilipino. Mayroon ang ilustrado, tila wala sa mga katipunero. Bigote, may social status ba ito? Sagot, wala! Masdan si Erap, unang presidenteng may bigote. Noong 1800, dinisenyo ni Father Diego Sen, kura paroko ng Las Piñas, ang bukod-tanging bamboo organ sa Pilipinas. Ito ay isa sa iilan lamang na bamboo organ sa mundo. Matapos ang halos 200 taon, ang instrumentong hinubog mula sa ating likas na yaman ay tuloy na inutuloy manang pinakaingatan. Civilizations na gawa ng nuclear testings, umusbong ang interes sa mga monster movies. Noong 1969, nakiuso ang Pinoy. Iniwal ang anak ng bulkan ng Premier at tuko sa Madre Cacao ng LBN. Mula noon, napanood sa pelikula ang sari-saring nilalang na bilang likha ng mapaglarong imahinasyon ng Pinoy. Ito'y hango rin sa ating mayamang mitolohiya at alamat. Daang taon na ang nakalipas nang itaguyod sa London ang National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Ito ang naging inspirasyon para sa lahat na igalang din ang kabataan at ang kanilang mga karapatang pantao. Sa ngayon, mayroon tayong mga NGOs at foundations na nagtataguyod ng karapatan ng kabataan. Isa rin malaking hakbang tungo sa pagpapaganda ng kanilang kinabukasan, ang paglulunsad ng Family Code noong 1989. Nagsimula ang nursing profession ng si Florence Nightingale at iba pa niyang kasamang babae ay pumunta sa larangan ng digmaan sa kriminal upang alagaan ang mga sugatan. Dito sa Pilipinas, noong panahon ng Kastila ay mayroon na rin tayong tagapag-alaga ng may sakit. Sila ay kabilang sa obligasyong Katoliko na tinaguriang Caritas. Noong 1907, sa panahon ng mga Amerikano, itinatag ang Philippine Nurses Association sa Pilipinas upang gawing profesional ang trabaho ng mga nurses sa bansa. October 1973 nang magsimula ang digmaang Yom Kippur.
Sinakay ng mga Arabo ang lugar ng Sinai, Golan Heights at ang West Bank na nooy okupado ng Israel. Ginamit ng Arabo at OPEC ang embargo sa langis bilang sandatang politikal laban sa Israel at mga bansang sumusuporta rito gaya ng Estados Unidos. Sa Pilipinas, ang pangyayaring ito ay nagdulot ng krisis sa langis, naging dahilan sa pagbuo ng Ministry of Energy at ng pagsisikap ng ating pamahalaan na maghanap ng alternatibong energy sources sa bansa. August 26, 1940, nang makamit ng kababaihan sa Amerika ang karapatang bumuso. 15 taon matapos magsimula ang women's suffrage sa Estados Unidos. Ang kababaihan sa Pilipinas ay nagkaroon din ng karapatang bumuso sa isa ng batas na naging epektibo noong 1935. Ang Pilipinas na munang nakibaka para sa karapatang ito ay si Ginang Jeronima Pecson. Si Ginang Pecson din ang kauna-unahang Pilipinang nahalal na senador. Kasama niya sa pagsuling ng karapatang bumuso si Ginang Cura Villanueva Cano na siya ang unang carnival. Natatangi ang disenyo ng mga lumang simbahan sa Pilipinas. Hindi arkitektong Kastila ang namahala sa pagpapatayo ng mga ito, kundi mga Pinoy maestro de obras. Binago nila ang mga plano para bumagay sa klima at kalagayan dito sa Pilipinas. Ang resulta, mga simbahang may magandang halo ng disenyo ng dayuhan at katangiang Pinoy na Pinoy. Taong 1535, isinalin sa wikang Ingles ang Biblia. Sa taong 1952 naman, ang bansang Britanya ay sumali na rin sa nuclear age. Taong 1990, ang East at West Germany ay naging isang bansang muli pagkatapos ng 45 taon. Hindi lamang walis ng mga Metro 8 ang naglinis ng mga kalsada noong dekada 70. Bawat Pinoy ay nagkaisang tumulong sa pamamagitan ng kanilang malawalis rin na mga pantalon na kilala natin sa pangalang bell bottom. Masikip na may baywang at biglang lumalawak na pawang korting kampanilya sa mga binti. Mga repapit, hindi ka inong panahon na yon kung hindi ka naka-bell bottom. Anong say mo? Noong 1926 ay itinanghal ni John Logie Baird sa London ang isang photomechanical machine na may light signal na nagiging electrical signal gawa ng photocell at radio clock. Ang prototype mechanical apparatus na gawa ni Baird ang nagpasimula ng sunod-sunod pang mga bagong likha na itinanghal at tinangkilik ng magna. Ito rin ang naging balangkas sa pagkakatuklas ng ating ngayon pangunahing pinagkukunan ng aliwan at informasyon. Ang telebisyon. Panahon ng eskapismo sa pinilakang tabig. Lumabas ang pelikulang Tinimbang Ka Ngunit Kulang, obra maestra ni Direktor Lino Broca. Ito ang naghudyat sa paggawa ng mga pelikulang sumasalamin sa tunay na kalagayan ng lipunan.
Ang mga pelikula ni Broca ay kinilala sa buong mundo. Di lamang sa kanyang sining pinuna ni Broca ang mali ng lipunan. Siya rin ay naging aktibo sa mga kilos protesta laban sa diktadurya. Lino Broca, makabuluhang sining, makabuluhang buhay. Taong 1930, mahigit 50 katao ang namatay sa Pransya sa pagbagsak ng kauna-unahang biyahe sa India ng R-101 airship, isa sa pinakamalaking airship sa mundo. 8 lamang ang nakaligtas sa trahedyang ito. At sa taong 1994 naman, 900 pasahero ang binawian ng buhay nang tumaob ang ferry na Estonia. Lumubog ito sa mayayelong tubig ng Baltic Sea. Taong 1978, isang buwan pa lamang pagkatapos mahalal ang bagong Pontiff, nakadanas ng malaking kawalan ng Vatican sa hindi inaasahang pagkamatay ni Pope John Paul I. Sinundan ito ng pagkakahalal ni Cardinal Karol Wojtyła, si Pope John Paul II. Siya ang kauna-unahang Santo Papa na hindi taga-Italia. July 30, 1969, itinanghal si Gloria Diaz bilang unang Pilipinang Miss Universe. Makalipas ang 4 na taon, ang karangalan ay nakamit muli ni Margarita Moran sa Athens, Greece. Ang Pilipinas ay ikapito sa buong mundo at nangungunang bansa sa Asia na may pinakamaraming napanalunan sa Miss Universe. Maraming Pinay ang nakapasok na sa semifinals at runners-up sa halos 5 dekada ng pagandahan sa buong mundo. Muntik pa ang naging last Miss Universe of the Millennium si Miriam Kiambao with her first runner-up finish in 1999. Matapos ang halos kalahating dekada ng pamamayani ng mga Amerikano sa Pilipinas, muling iwinagayway ang bandilang Pilipinas noong July 4, 1946. Ang natatanging okasyong ito ang kinahantungan ng mahabang panahon ng pakikibaka para sa kalayaan. Mula sa pakikidigma laban sa mga Amerikano hanggang sa mga misyong pangkalayaan ni Manuel L. Quezon at Sergio Osmeña. Manunula, aktor, direktor, kilala sa mundo ng teatro bilang mahusay na tagapagsalin ng mga dulang klasikal sa wikang Pilipino. Kasama ang kanyang asawa, si Ella Luansing. Buong mundo'y ginawa nilang entablado. Napatunayan ang kanyang husay hanggang sa larawan, ang kanyang huling obra. Ngayon, tapos na ang palabas. Ibinaba na ang kurtina. Bravo, Rolando Tino. Pamilyar na mga produkto, pero kakaibang mga anunsyo. Ganito ang mga makikita sa pahayagan mula 19th century hanggang simula ng kasalukuyang siglo. Simple lang ang presentasyon at mga mensahe. Uso na rin kapag sigarilyo at serbesa ang pinag-uusapan. Mga babae ang pantawag pansin. At
At dahil nasa ilalim tayo noon ng mga dayuhan, kadalasay ang buhay nila ang bidang-bida. Sino nga ba naman ang mag-aakalang ang mga anunsyo lamang noon ay magiging larawan ng kasaysayan ngayon? Sasakyang pang-army at marino. Ngayon'y gamit pang hanap buhay, pambiyahe ng masang Pilipino. Naging likhang-sining ng kanyang manggagawa. Ang kulay, ang disenyo ay sadyang kahanga-hanga. Mga dayuhay napatunganga. Mga jeepney sa daan, bahagi ng buhay at kultura ng dilenyo. Tunay na galing Pilipino. Mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng mga Pilipino ay humantong sa deklarasyon ng palayaan ng ika-12 ng Hunyo 1898 sa Cavite. Sa kaganapang ito, unang ipinanghal sa publiko ang Marcha Pilipino Magdalo na ating inampok bilang pambansang ang lupang hinirang. Kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asya na nagtatag ng Republika. Ang pamahalaang rin ito ang nilikha ng kauna-unahang konstitusyon sa rehiyon. Isang 1938, idineklara ang kauna-unahang chartered city ng Negros, ang Bacolod City. Mayaman sa tubo at asukal, binansagan ng Bacolod na Sugarlandia ng bayan. Ngunit di lamang tubo ang matamis dito, pati ang mga ngiti ng bawat binibini. Kaya't City of Smiles ang isa pang taguri dito. Ang 1986 EDSA Revolution ay maituturing na isa sa pinakamahalagang kaganapan sa ating bansa, kung saan iniluklok ang kauna-unahang babae bilang Pangulo ng Pilipinas. Si Cory ay naging simbolo ng demokrasya, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat. Ito ang nagbunsod sa Time Magazine upang ihalal siya bilang Woman of the Year noong taong 1986. Taong 1957, inilunsad ng Soviet Union ng Sputnik 1, ang kauna-unahang artificial satellite na uminog sa mundo sa loob ng 78 minuto. Ito rin ang nagpasimula ng Space Age. Noong Hulyo 1969, sa pamamagitan ng first via-satellite coverage ng ABS-CBN, ay napanood ng sambayanang Pilipino ang kauna-unahang pagsasahimpapawid ng isang planetary event, ang paglapag ng Apollo 11 sa buwan. Dati tatak ng mga preso. Ngayon na may nauso. Alam niyo bang ang paglalagay ng tatoy matagal nang nakatatak sa ating kasaysayan? Ang mga pintado noon, tato sa kataway, nagmistulang damit. At sa mga katutubo, mga tatoy likhang sining. Sining ng mga katutubo. Katutubong sining. Patunay sa makulay na kulturang sariling atin. Si Lorenzo Ruiz ang kauna-unahang Pilipinong hinirang na santo ng simbahang Katoliko. Naganap ang kanyang kanonisasyon noong Oktubre 18, 1987 sa pangunguna ni Pope John Paul II. Si
Si San Lorenzo ay pinaniniwalaang nabuhay noong ika-17 siglo sa Binondo. Pinatunayan ni San Lorenzo ang kanyang walang kamatayang pagmamahal sa simbahan at katapatan dito. Kanyang pinili ang kamatayan sa halip na itakwil ang pananampalataya sa Diyos.